Ang magkakamukhang kambal na ito ay nagpapalitan ng katauhan bawat taon para lang sa kasiyahan. Hindi ka panipaniwala, ginagawa nila ito taon-taon. Kahit ang asawa na laging kasama araw-araw ay hindi pa rin nahalata. Ngunit dumating na ang araw ng pagpapalitan ng katauhan. Bigla na lamang nawala ang kapatid na babae sa probinsya. Agad na sumakay ng eroplano ang ate papunta sa bayan. Kaninang malinaw pa, nagpadala pa ang kapatid ng video na nagpapakita ng pagsasanay ng bagong kabayo. Pero ngayon, bigla na lang siyang nawala, ngunit ang bayaw ay nagtatakang sumagot. Matagal na iyon, halos 1 buwan na ang nakalipas. Sabi ng hepe ng pulisya, base sa mga bakas sa lugar. May nagtangkang magnakaw ng mga kabayo sa bukirin. At nang habulin ito ng kapatid, hindi na siya bumalik. Ang tanging bakas sa lupa ay isang pares ng size 47 na yapak. Sunod-sunod na kakaibang pangyayari ang nagpagulo sa isipan ng ate. At nang pumasok siya sa kwarto ng kapatid ng gabi, nakita niya ang kanyang paboritong manika. Wala na itong ulo at mga braso. Nang tanungin ng lahat sa bahay, itinanggi nilang sila ang may gawa nito. Walang magawa ang ate kundi matulog mag-isa sa hotel ng gabing iyon. Bago magsimula ang paghahanap kinabukasan, biglang bumalik ang kabayong sinakyan ng kapatid. At may bakas ito ng dugo ng tao sa leeg nito. Agad pinangunahan ng hepe ng pulisya ang paghahanap sa kagubatan. Ngunit ang natagpuan lamang nila ay isang patay na kabayo. Tinamaan ng bala ang ulo ng kabayo. At higit pa rito, pinitas ang chip sa leeg nito na nagsasaad ng may-ari. Kaya't hindi na malaman kung sino ang may-ari nito. Naniniwala ang ate na dinukot ang kapatid niya. Matapos ang buong araw ng paghahanap, pag-uwi ng ate ay agad siyang nakatulog dahil sa pagod. Nanaginip siya tungkol sa kanilang pagkabata. Noon ay nilagyan sila ng nanay ng pulse Ares. Upang makilala kung sino ang sino sa dalawang anak. Bigla siyang nagising sa pagkagulat. Agad siyang tumayo at binuksan ang kahon ng alahas. At doon ay natagpuan niya ang braso ng manika, na may suot na pulse Ares ng kanyang kapatid. May litrato rin sila na magkasama sa kahon. Agad naisip ng ate, na baka nasa likod ng talon ang kanyang kapatid. Agad siyang nagpunta sa talon. Ngunit pagdating niya roon, nakita niya ang manika ng kanyang kapatid. Habang lumalapit pa siya, nakita niya ang mga damit ng kapatid. Ayos, sa wakas natagpuan na niya. Habang inaangat ang flashlight, sa ibabaw ng damit, nandoon ang ulo ng sariling manika niya. Lubos na nagulat ang ate. Pagkatapos kumalma, binuksan niya ang kwaderno sa lupa, at nakita ang sulat ng kapatid para sa kanya. Bumabati ito ng maligayang kaarawan. Sabi ng kapatid, naranasan na niya ang 2 klase ng buhay nila. Panahon na para magpasya, parang may naisip ang ate. Isinuot niya ang damit at alahas ng kapatid. Pumunta sa gubat at kumuha ng bato, at binugbog ang sarili sa ulo. Upang gawin ang parehong sugat na nasa ulo ng kapatid. Isinuot niya ang damit ng kapatid at bumalik sa bayan. Dahil napagpasyahan niya, na magpanggap bilang kanyang kambal na kapatid. Upang alamin ang katotohanan sa likod ng pagkawala nito. Sanay siyang makipag-usap sa estilo ng kapatid. Tungkol sa kanyang pagkawala, sabi niya, inatake raw siya ng magnanakaw ng kabayo. Nawalan siya ng malay sa loob ng gubat. At pagkamulat niya, nawawala na ang kanyang kabayo. Kaya napilitan siyang maglakad pa uwi. Ang mga magnanakaw ng kabayo ay nakasuot ng ski mask, kaya hindi niya matukoy kung sino sila. Matapos kunin ang salaysay, handa nang umalis ang hepe. Ngunit bigla siyang lumingon at nagtanong, saang bahagi ka nahulog? Pag-iisip ng ate saglit, sinabi niyang sa kanan. Ngunit sinabi ng hepe, ang kabayong bumalik ay may dugo sa kaliwang bahagi. Mukhang, hindi magaling sa direksyon ang babaeng ito. At pagkatapos ay ngumiti siya at umalis. Bagaman pinaghinalaan siya ng hepe, hindi na yun pinansin ng ate sa ngayon. Gamit ang ID ng kapatid. Nag-request siya ng bagong SIM card. At binuksan ang backup phone ng kapatid. Doon niya nadiskubre na iniimbestigahan pala ng kapatid ang sunog sa simbahan. At ang kasong ito ay may malalim na kaugnayan sa magkapatid. Biglang tumunog ang telepono. Kinakabahan siyang sinagot ito. Isang lalaki ang nasa kabilang linya. Humihingi ito ng 30 gramo ng ipinagbabawal na gamot. At sinabing magkita sa dati nilang tagpuan. Ngunit hindi alam ng ate kung saan iyon. Kaya't matalino niyang sinabi na nadiskubre na ito. At nagbigay ng bagong lugar para sa pagkikita. Pagkababa ng tawag, natagpuan ng ate ang nakatagong droga sa kwadra. Hindi niya akalaing may ganitong kalihim ang kapatid niya. Pagdating sa tagpuan, nakita niya ang magkasintahang buyer. Mula sa kanila, nakuha ng ate ang numero ng koneksyon. Pag-contact niya, nagpakita ng matinding pag-aalala ang taong kausap. At nang magkita sila, laking gulat niya. Ang lalaki ay ang dating boyfriend ng kapatid. Isang dating siga at masamang impluensya. Ibig sabihin, patuloy pa rin silang nag-uugnayan ng kapatid niya. Sumakay ang ate sa sasakyan ni Jack. Habang nag-uusap, biglang tanong ni Jack, ginagaya pa rin ba ng ate mo ang pagkatao mo sa bayan? Napuno ng pawis ang ate sa kaba. Hindi niya inakalang isiniwalat ng kapatid ang sikreto ng kanilang pagpapalit ng katauhan. Sa lalaking muntik nang sirain ang buhay nila.
Agad nagdahilan ang ate, na kailangan niyang umuwi para ayusin ang isang bagay. Ngunit hindi siya pinakinggan ni Jack, at dinala siya pabalik sa lumang kubo. Iyon pala ay plano nilang takasan ang lahat noon. Agad nagsinungaling ang ate na kulang pa ang pera, at gusto pa niyang maghintay ng kaunti, ngunit biglang lumapit ang lalaki. At maingat siyang tinitigan. Sa sumunod na segundo, itinutok niya ang kutsilyo sa leeg ng ate, dahil napagtanto niyang hindi ito ang kapatid, kundi ang kambal na ate. Walang nagawa ang ate kundi magsabi ng totoo. Sinabi niyang ginagawa niya ito para hanapin ang nawawalang kapatid. At ang reaksyon ni Jack ay patunay na hindi rin niya alam kung nasaan ito. Mukhang wala siyang kinalaman sa pagkawala ng kapatid, kaya napagdesisyonan nilang maghanap sa kani-kanyang paraan. Ngunit bago umalis, palihim na kinuha ng ate ang passport ng kapatid na naiwan doon. At may naiwan pang isang bungkos ng salapi. Pagbalik ng ate sa bahay, bigla siyang nakatanggap ng larawan mula sa kapatid. Capsule. Ipinapakita sa larawan ang sunog noong nakaraan. Capsule. Kasama ng larawan ay may mensahe. Sinabi ng kapatid na alam na niyang niloloko siya ng ate. At ngayon, gusto lang niyang palayain na siya. Napagtanto ng ate, na maaaring nabisto na ang kanyang sikreto. Kaya nagpa siya siyang magpanggap muli bilang kapatid. At hanapin ang deputy chief, upang alamin kung ano ang nalaman ng kapatid. Ngunit bigla siyang tinawag ng ama. Sabi nito na ngayong gabi ang birthday party. At kailangang magkasama silang dalawa roon. Dahil sa palatanyo nila noon, hindi pa sila kailanman sabay na bumalik sa bayan. At ngayong pareho silang nandoon. Buong bayan ay dadalo sa kanilang kaarawan. Hindi alam ng ama, na iisa lang sa kanila ang tunay na nandoon. Napilitan ng ate na umayon muna. Habang iniisip ang susunod na hakbang. Paglabas niya ng bahay, tumawag ang telepono. Tawag ito mula sa bangko. Palay may nakaschedule ang kapatid kaninang alas 2:30 ng hapon. Upang mag-withdraw ng 60,000 piso. At ngayon ay handa na ang pera. Tinanong ng bangko kung makakapunta siya sa oras. Lubos ang pananabik ng ate. Ibig sabihin, kung makarating siya bago mag-alas 2:30, makikita niya mismo ang kapatid na kukuha ng pera. Ngunit naglaro ng matalinong estratehiya ang ate. Nagkunwari siyang may bigla ang lakad, at humiling na ipareserba muna ang pera. Sumang-ayon naman ang manager ng bangko, at pumwesto ang ate sa labas ng bangko. Pagdating ng alas 2:30, nakita niya ang kapatid na sinubukang kunin ang pera ngunit nabigo. Agad siyang lumapit, ngunit nakasakay na si kapatid sa kotse ni Jack. Hindi nagpanik ang ate, pinapalit niya ang 60,000 piso sa tseke, at dinala ito palayo. Ngayon, nasa kanya na ang pera at passport ng kapatid. Hanggang hindi ito malinaw, hindi sila makakatakas ni Jack. Humingi ng pera si Jack, pero mariing tumanggi ang ate. Sinabi niyang dapat ang kapatid niya mismo ang makipagkita. Kaya ang sagot ni Jack, sige, tingnan natin. Dahil siguradong pupunta ang kapatid ngayong gabi sa birthday party. Pagdating sa birthday party, talagang nakita ng ate ang kapatid niya roon. At sa oras na iyon, ang kapatid ay nagkunwaring siya naman ng ate. At nakatayo sa tabi mismo ng asawa ng ate. Agad siyang hinailan ng ate papunta sa gilid. At tinanong kung ano talaga ang nangyayari. Sagot ng kapatid, nalaman na niya ang sikreto ng ate. At gusto na lang niyang talikuran ng lahat. At tumakas kasama ang ex-boyfriend niya. Dahil nasa ate ang pera at passport. Nagbanta ang kapatid, na kung hindi ito ibabalik, isisiwalat niya sa lahat ang pagpapalit nila ng katauhan taon-taon. Kahit pareho silang mapahiya, walang nagawa ang ate kundi aminin, na may sakit ang kanilang ama. At may 6 na buwan na lang ang natitira. Wala ba siyang kahit kaunting malasakit sa pamilya? Tumahimik ang kapatid nang marinig ito. Bumalik sila sa party at nagpicture na magkasama. Sa larawan ay tila masaya. Pero sa likod ng ngiti, parehong may itinatago ang magkapatid. Kinabukasan, akala ng ate ay mananatili na ang kapatid nila kasama ang ama. Ngunit isang pagpatay ang naganap sa bayan. At ang biktima ay ang dating kasintahan ng kapatid, si Jack. Natagpo ang sunog ang katawan niya sa loob ng kotse. Ngunit ayon sa investigasyon, may sugat siya sa tiyan bago pa man masunog. Ibig sabihin, pinatay muna siya, bago sinunog sa loob ng sasakyan. Unang inimbestigahan ng pulis ang bayaw, dahil may sugat ito sa ulo. Samantalang wala ito kagabi sa party. Ibig sabihin, nagkaroon siya ng kaguluhan kagabi. Napilitang magsalita ang bayaw, at sinabing nasugatan siya habang nag-aayos ng kabayo. Kanina umaga lang daw ito nangyari, kaya't pagkatapos kunan ng ebidensya ng pulis, umalis na rin sila. Hindi na kinaya ng ate ang katahimikan, at pinilit si bayaw na sabihin ang totoo. Ano ba talaga ang totoong nangyari? Wala nang nagawa ang bayaw kundi aminin ang buong katotohanan. Lumabas na ang kabayong dumating noong nakaraang buwan, ay ninakaw ng mga horse thief mula sa kalapit na bayan, at nakipagsabuatan sila sa mga magnanakaw, para mabili ang kabayo sa murang halaga. Nang araw na nawala ang kapatid, nawala rin ang kabayo. Alam ng bayaw, na siguro ay tumakas ang kapatid kasama si Jack, at ninakaw ang kabayong nagkakahalaga ng $70,000.
Ngunit natagpo ang patay ang kabayo sa kagubatan. Kaya't pinuntahan ng magnanakaw si Bayaw. At pinagbabayad ng $70,000. Kung hindi raw, sisirain nila ang pangalan ng rancho. Pinaghihinalaan niyang may kinalaman sila sa pagkamatay ni Jack. At maaaring nasa panganib din ang kapatid. Pansamantalang naniwala ang ate, ngunit kahit saan siya maghanap, wala pa ring bakas ng kapatid. Nang siya'y muling umuwi sa bahay, inaresto ng pulisya ang Bayaw bilang pangunahing sospek, dahil may bakas ng gulong ng kotse niya, malapit sa bahay ni Jack. At iyon ang ebidensyang nakuha ng hepe. Habang naguguluhan ng ate, tumawag bigla ang kapatid niya. Sinabi nitong ang mga magnanakaw ng kabayo ang pumatay kay Jack, at gusto nilang makuha ang $70,000. Kung hindi, habang buhay daw silang hahabulin. Sabi ng ate, nasa kanya ang tseke na 60,000 piso. Kahit mapahamak siya, handa siyang ibigay ang pera para sa kapatid. Pagkita nila ng mga magnanakaw, ibinigay ng ate ang 60,000 piso. At sinabing susunod na lang ang kulang. Pero napakagalang ng mga magnanakaw, at pinakawalan agad ang ate. Sa puntong iyon, akala ng ate ay natapos na ang lahat, ngunit biglang dumating ang pulis. At inaresto ang ate, sa kanyang sasakyan. Natagpuan ang patalim na pumatay kay Jack. At hindi lang yun, may larawan sila ng ate habang nagbibigay ng suhol sa saksi. At ang mismong tseke na 60,000 piso na ginamit niya. Nang makita niya ang kapatid sa kabilang silid, doon lang siya natauhan sa lahat ng nangyari. Lahat pala ng ito ay bitag ng kapatid kasama ang mga magnanakaw ng kabayo. Isang planong matagal nang isinagawa, nanatiling gulat ang ate habang nakatingin sa kanya. Hindi niya maintindihan kung bakit kailangang gawin ito ng kapatid. Tanging ang kapatid lang ang nakakaalam ng tunay na dahilan sa likod ng lahat ng ito. Noon ay sobrang lapit nila sa isa't isa, at upang mapanatiling magkapareho ang itsura, nang masugatan ang mukha ng kapatid, ginaya rin ng ate ang sugat gamit ang kutsilyo. Minsan, pati ang nanay ay nalilito sa kanila. Kaya, pinagsusuot sila ng magkakaibang pulsaries bilang pagkakakilanlan. Nang lumaki na sila, napagtanto nila na walang nakakakilala sa kanila kapag nagpapalit sila ng anyo, kaya't madalas silang nagpapalitan ng pagkatao, upang maranasan ang buhay ng isa't isa sa paaralan, maging sa nobyo. Hanggang isang araw, napagtanto ng kapatid na hindi ito ang buhay na gusto niya. Gusto niya ng sariling pagkatao. At noon ding araw na iyon, nakilala niya si Jack, ang bagong solta sa bayan. Agad silang nagkagustuhan. Hanggang isang araw, habang tinatali nila ang pag-ibig sa simbahan, biglang nagliyab ang buong gusali. Sa gitna ng kaguluhan, nakatakas silang dalawa. Ngunit dahil sa sunog, may namatay na palaboy sa ikalawang palapag. Pagkatapos noon, nawala si Jack na parang bula. Inakala ng lahat na siya ang nagsimula ng sunog. Ngunit ang kapatid lang ang nakakaalam na umalis siya upang protektahan ang kanyang minamahal. Makalipas ang ilang taon, napangasawa ng ate si Matt, at nabuhay ng masagana at masaya. Dahil dito, lalong nagrebelde ang kapatid, at nagdesisyong lumuwas papuntang Los Angeles, upang magsimula ng bagong buhay. Ngunit hindi nito napawi ang hinanakit sa puso. Laging pakiramdam niya ay nasa ilalim siya ng anino ng ate. Hanggang sa dumating si Charlie, isang psychiatrist. Tinulungan siyang humilom ang kalooban, at pinayuhang isulat ang karanasan bilang kambal sa isang nobela. Naging matagumpay ang nobelang isinulat niya, at sila ni Charlie ay naging magkasintahan. Nagkataong sabay silang nabuntis ng ate. Dalawang magandang balita, ngunit sa kasamaang palad, nakuna ng kapatid. At pagkatapos manganak, nagkaroon naman ng postpartum depression ang ate. Isang araw sa kagubatan, iminungkahi ng ate na gaya ng dati, ay magpalitan sila ng buhay, para maranasan ng kapatid ang pagiging ina. At hindi na kailangang harapin ng ate ang postpartum depression. Kaya't, nagkasundo sila na magpalitan ng katauhan tuwing kaarawan. Sa simula, parang panibagong buhay ito para sa kanila. Ngunit habang tumatagal, lumitaw ang mga problema. Lalong naging kontrolado ng ate ang dalawang buhay nila. Pati nang hindi nagpapalem, sinabi niya sa publisher, na ipapalathala ang karanasan ng kapatid sa pagkalaglag. At bukod pa roon, nilagyan niya ng CCTV ang bahay sa Los Angeles. Doon lang napagtanto ng kapatid na hindi pala sila pantay sa lahat ng bagay, kundi kinuha na ng ate ang kanyang pagkatao. Gustong tumakas ng kapatid sa ganitong buhay, pero hindi niya alam kung paano. Hanggang isang araw, habang nagpapanggap siyang ate sa bayan, huling nagtagpo sila ni Jack, ang kanyang dating mahal. Isiniwalat niya rito ang lihim ng pagpapalit nila ng katauhan. Nang tanungin kung bakit siya iniwan noon, ang sagot ni Jack ay dahil sa ate niya. Doon pala'y kinausap siya ng ate na kung aalis siya sa bayan, hindi madadami ang kapatid sa investigasyon. Kaya't pinasa ni Jack ang kasalanang hindi naman niya ginawa. Ngayon lang nila ito naunawaan. Nagawa-gawa lang iyon ng ate dahil sa selos. Dahil dito, napaisip ang kapatid kung may kinalaman ng ate sa sunog. At nang imbestigahan nila ito, lumabas nga na ang ate ang nagsimula ng apoy. Dahil may natagpo ang piraso ng pulsaries ng ate
sa mga ebidensya mula sa sunog. Kaya't nagsimula ang plano ng paghihiganti at pagtakas. Sa isip ng kapatid, ninakaw niya ang kabayong may halagang $70,000 at inayos ang mga bakas upang akitin ng ate na pumili kung aling katauhan ang pipiliin niya. Ngunit paglabas niya sa talon, napansin niyang pilay ang kabayo. Walang nagawa ang kapatid kundi barilin ito para wakasan ang paghihirap. Kinuha niya ang identification chip ng kabayo. Pagbalik ng kapatid sa lumang kubo, nakita niyang magkasama si Jack at ang ate niya. Kaya't nagtago muna siya sa bahay ni Lola. Nang dumating si Jack para tumakas silang dalawa, napagtanto niyang hawak ng ate ang kanyang pasaporte. Sa gabi ng birthday party, nagpakita siya at tinapat ang ate para makuha ang pasaporte. Ngunit pagbalik niya sa kubo, natagpuan niya si Jack na may saksak sa tiyan at nakahandusay. Agad niya itong isinakay sa sasakyan papuntang ospital. Habang nasa daan, sinabi ni Jack na ang ate ang may gawa nito. Pinayuhan pa niya ito, nalayuan na ang ate anuman ang mangyari. Matapos iyon, pumanaw si Jack. Sa matinding hinagpis, sinunog ng kapatid ang van at iniwan ang lugar. Para makaganti, maingat niyang isinangkot ang ate sa investigasyon. Ngunit habang tuwang-tuwa siya, dinala rin siya ng pulisya sa interogasyon. Inakusahan siya ng ate, na siya ang nagsimula ng sunog sa simbahan 25 taon na ang nakalipas. Lalong nalito ang hepe, bakit nag-aaway ang magkapatid ng ganito? Nang may proseso ang fingerprint mula sa lugar ng krimen, nadiskubre nila, nasa loob ng kubo, ay naroon ang fingerprint ng parehong magkapatid. Kaya't napaisip ang hepe, na baka sabay nilang kinakasama si Jack. Kung magpapatuloy ito, parehong makukulong ang dalawa. Kaya't napilitan ng kapatid na isiwalat ang lihim ng pagpapalit nila ng katauhan. Sa unay hindi naniwala ang hepe, hanggang sa itinaas ng kapatid ang buhok niya, at ginaya ang ekspresyon at boses ng kanyang ate. Doon lang naniwala ang hepe sa totoo, dahil sa komplikadong kaso, at sa dami ng mga maling ebidensyang nakahalo. Pansamantalang pinalaya ang dalawa. Pagbalik ng kapatid sa bahay, natagpuan niyang nakahandusay ang kanilang ama. At bago ito bawian ng buhay, humingi siya ng tawad sa kanyang anak. Sinabi ng ama na hindi sana niya pinakita ang bagay na iyon noon, na siyang sumire sa buhay ng anak niya. Ngunit wala namang alam ang kapatid kung ano ang tinutukoy. Pagdating ng ate sa bahay, umanaw na ang kanilang ama. Lubusang gumuho ang mundo ng kapatid. Kinuha niya ang baril at itinapat sa ate. Iniisip na ang lahat ng ito ay kasalanan ng ate niya. Hindi inaasahan, tumalon ng ate sa kanya. Nag-agawan sila at nag-away. Sa kaguluhan, nasunog ang kubo. Tumakas ang magkapatid sakay ng kabayo. Hanggang sa may tulak ng ate ang kapatid sa tabi ng talon. Doon sa wakas, ibinunyag ng ate ang matagal niyang kinikimkim, na ginagawa niya ang lahat para protektahan ng kapatid. Dahil noong bata pa sila, nasaksihan niya, na nilunod ng kanilang ama ang kanilang ina. Doon lang naintindihan ng kapatid, na pinaghinalaan siya ang nasa banyo noon. Kaya't humingi ng tawad ang ama sa kanya bago mamatay. Ang totoo ay, matagal nang pinahirapan ng sakit ang ina nila, at napagkasunduan na ng mga magulang ang desisyong iyon. Sa wakas, nalaman na nila ang buong katotohanan. Ngunit nagpas siyang tumakas ng kapatid, at bigla na lang siyang tumalon pababa sa talon. Nasunog na ng tuluyan ang kubo. At may natagpuan ang hepe na pulse areas sa lugar. Nang ihambing ito sa ebidensya mula 25 taon na ang nakalipas. Napagtanto ng hepe na ang ate nga ang nagsimula ng sunog. Ngunit ang ate ay nakatakas na gamit ang pasaporte ng kapatid at nasa ibang bansa. Pagkalipas ng ilang taon, ipinublish ni Charlie, asawa ng kapatid, ang kwento ng kambal sa isang aklat. Sa launching event, may isang misteryosang babae ang nagtanong, nahanap ba ang katawan ng kapatid matapos itong tumalon sa talon? Ayon kay Charlie, hindi ito kailanman natagpuan. Ngunit pagtingin niyang muli, wala na ang babae. At pagbalik niya sa kanilang mansyon, nandoon na ang babae sa loob ng bahay. Tinanong siya ni Charlie, ikaw ba ang ate o ang kapatid? At ang sagot ng babae ay, pareho. Sadyang masalimuot ang kwento ng magkapatid. Ang title ng movie ay Echoes.